Hi mga dear, welcome sa Payo Center at tayo ngayon ay nasa Sunday Reflection. May mga preaching tayong napapakinggan every Sunday and I want to share it to you again, to all of you again, kung ano yung topic namin nung Sunday. Kaya I encourage everyone para hindi ka lang basta nakikinig sa pagre-relate ko, mas maganda first hand mong natatanggap. You can go with me sa church. So, nasa series kami ng 90 Days Challenge, which is bakit kailangan may mga challenge. So, na topic na yan last week, okay? Pero minsan may mga wrong mindset tayo na hindi pala dapat yun yung mina-mindset natin sa ating sarili. So, doon tayo magpo-focus sa i-relate ko sa inyong na-receive ko nung Sunday preaching. According to Pastor Allen, ang tao lumalakas, humuhusay, gumagaling because of challenges in life. Totoo naman na pag wala kasing challenge, magiging complacent tayo. Tapos pag naging complacent tayo, wala nang movement, wala kang masyadong growth, walang pag-grow sa isang komportabling bagay. Yes, it is feel good na walang challenge, it is feel good na walang masyadong ganap, walang pagsubok, but hindi naman tayo lalago doon. Kaya napakahalaga na tayo bilang mga tao, lalo na pag Kristiyano, lagi nating i-accept na meron talagang challenges sa buhay, na kung saan doon tayo mas magiging stronger, doon tayo mas magiging wiser. Ayan. Tapos isi-share ko na sa inyo yung mga wrong mindset na nabanggit doon. Yung wrong mindset na nabanggit doon, kung para sa'yo darating yan, minsan meron tayong mga wrong mindset na dala-dala na hindi dapat yun natin ipamuhay. So may mga binanggit na wrong mindset ng tao, si Pastor Alan, ang sabi doon, kung para sa'yo darating yan, which is maling-mali. Bakit? Totoo naman na pag para sa'yo darating, pero ang nangyayari kasi sa atin, hinihintay na lang natin. Wala tayong ginagawa. Bini-waste natin yung time natin sa pag-iintay. May mga opportunity kasi na kailangan mong hanapin. Hindi po pwedeng nag-iintay ka lang ng wala kang ginagawa. You should do things para mahanap mo yung opportunity na para sa'yo. Paano mo malalaman kung talagang galing kay Lord? Always remember, every opportunity and everything na hindi makakapagpalayo sa atin sa Diyos, bagkus mas mag-grow pa yung pananampalataya natin sa Kanya, ay galing sa Kanya. Pero everything na hindi makakapag-add up sa pananampalataya mo at makakapagpalayo sa Diyos, hindi yan galing sa Kanya. Hindi lahat ng opportunity galing sa Diyos. Madalas, bibigyan tayo ng opportunity ng kaaway ni Satanas para malayo tayo sa Diyos, sa pinagagawa sa atin ng Diyos, at sa calling natin sa Panginoon. Next mindset, the danger of ipag-pray mo lang. Ayan. At according to Pastor Alan, hindi pwedeng ipag-pray mo lang mindset. Bakit? Prayer na wala namang gawa or faith without work is dead. Hindi po pwedeng, Lord, ikaw nang bahala tapos wala kang gagawin. Hindi pananampalataya po yun. Ang pananampalataya po, laging may kaakibat na gawa. For example, sa mga estudyante, nananampalataya kang papasa ka, tapos hindi ka naman nagre-review, what will happen? Papasa ka ba nun? Nananampalataya kang gaganda buhay mo, pero ang tamad-tamad mo naman, hindi rin mangyayari yung magandang buhay. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sabi nga sa Bible, huwag pakainin ng tamad. O, diba? So, hindi po pwedeng pray lang ng pray, pero wala ka namang ginagawa. Katamaran yun, yung pray lang ng pray, pero wala ka namang ginagawa. So, napakahalaga at gusto ng Diyos na nananampalataya tayo at the same time, kumikilos tayo. Kailangan lang natin ng guidance galing sa Panginoon. So, for you to be guided, alam mo na, you need the manual of life, of this life, which is Bible. So, kung meron kang Bible, wag mong hayaang mapanis, wag mong hayaang alikabukin lang yan dyan sa bahay ninyo. If you need guidance galing sa Panginoon mismo, pray, read your Bible, meditate the Word of God, at patuloy mong hanapin sa Diyos yung plano niya sa buhay mo. Next is the discouraging di ko gift yan. Minsan nadi-discourage tayo kasi akala natin hindi natin kaya. Pero kaya pala natin. Hindi nga natin malalaman na kaya natin kung hindi tayo mag-try. So, minsan kasi, dahil sa fear natin, hindi natin nalalaman na, uy, kaya ko pala yun. Kaya pala natin gawin yung mga bagay na inaakala natin hindi natin kaya. All we need to do is to have courage na gawin, subukan, para malaman mo kung talagang kaya mo. Or may mga bagay naman na hindi mo gift, oo, pero kaya mo pala. Okay, so for example, ako, I really don't like before, when I was high school, hindi ko gusto yung
math. Pero ngayon, nagtu-tutor ako ng math. Kasi akala ko hindi ko kaya. Akala ko hindi ko matututunan. But merong akong teacher na nagsabi na yung mga ayaw mo, yung mga nahihirapan ka, dun ka lalong mag-focus. Kasi kung mag-focus ka pa sa mas magaling ka na subject, in terms of subject to lalo kang hindi matututo dun sa mga subject na hindi mo kaya o sa tingin mong hindi mo kaya. So therefore, I love math. Subukan mong mahalin yung mga bagay na nahihirapan ka. Then, nung minahal ko yung math, ayun, natuto ako. And ngayon, nag-tutor ako ng math. Nagtuturo ako ng math. And I love numbers. Napakagandang bagay yun. So, may mga bagay kasi na napipigilan lang tayo kasi akala natin di natin gift, hindi natin kayang gawin, pero pag trinay natin, kaya pala natin. Yun. Next is, the lie of ganito na kami. Yung ibang tao, tinanggap na lang yung sitwasyon nila, tinanggap na lang na mahirap sila, tinanggap na lang na hanggang dito na lang ako, sinabihan siya ng BO-BO, tinanggap niya na lang na BO-BO siya. Minsan ito yung mga maling mindset ng tao. Ayan ang sinabi mo, sige, patutunayan ko na ganyan nga ako. Mali. Kung negative yung sinasabi sa'yo, wag mong patunayan na ganun nga. Ganun ka nga. Patunayan mo lalo na mali sila sa sinasabi nila. But, don't do it for them. Do it for yourself and especially do it for the Lord. Meron akong natutunan kami personally kay Bishop Oriel na sabi niya, kapag nanganak kang mahirap, hindi mo kasalanan yon. Pero pag namatay kang mahirap ka pa din, kasalanan mo na yun. Kasi ibig sabihin, wala kang ginawa. Alam mo nang ganito yung sitwasyon mo, wala kang ginawa. O for example po ako, sa biyaya lang din ng Panginoon, once in our lives ng family ko, ay nakatira kami sa Riles, dumating yung point parang tagpi-tagpi na lang din yung bahay. Eh syempre, wala namang budget for that. And I experienced na magdampot sa tapat ng talyer ng mga maliliit na mga tornilyo-tornilyo, iipunin ko yon, tapos ibebenta. Mag-iipon kami ng mga karton, maghanap kami ng mga pwedeng ibenta sa bahay, ibebenta namin yung dadalhin namin sa junk shop para may pagkain. So in short, ang parents ko ay hindi capable or not able na suportahan ang lahat ng pangangailangan naming magkakapatid. Ang dami pa naming magkakapatid. Ako ang pinakapanganay. Hindi rin sila able na pag-aralin ako. But, ngayon, graduate ako ng college. Nakagraduate ako sa biyaya ng Panginoon, sa binigay niyang ability sa akin, sa ibinigay niyang lakas sa akin, ginamit ko yun. At first, gusto ko na rin sumuko, but someone encouraged me na magpatuloy. So, hindi ako tumigil na mangarap. Bakit? Ayokong mamatay ng mahirap pa din. Mahirap na nga ang buhay, hahayaan ko pa bang patuloy na maghirap ang buhay ko at ang susunod na henerasyon ng buhay ko, ganun din yung mararanasan, ayoko. Kaya napakahalaga na tayo bilang tao, kung ano yung sitwasyon mo ngayong hindi maganda, hindi ka hanggang dyan lang. Tandaan mo, meron ka pang pwedeng gawin para mas gumanda ang sitwasyon mo. Okay, so hindi mong tanggapin na hanggang dito na lang ako. Tanggapin mo, you can do more with the help of the Lord, of course. Ang plano ng Diyos sa tao, according to Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, says the Lord, a plans to prosper you and not to harm you, a plans to give you hope in the future. Hindi lang yun sa propeta sinabi, para din sa atin yun. Kasi lahat ng mahal ng Diyos, hindi niya hahayaang lugmok, dukha, hindi niya hahayaan na hanggang dyan na lang maganda ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. All we need to do is to have faith sa Kanya and always remember, ang faith merong kaakibat na gawa. Kaya napakahalaga na ikaw mismo, baguhin mo yung mindset mo na hindi ka hanggang dyan lang. Meron ka pang maaabot sa buhay mo na inaakala mong hindi mo maaabot o meron ka pang mga mararating na bagay, mararating na pangarap. Kailangan mo lang din kumilos ng may pananampalataya. Isa pa ay the hopelessness of stubbornness and ego. Yung mga kaya mong gawin o meron ka ngayon, pwedeng mag-improve yan. It's up to you. Ayan. So, minsan kasi, wala na akong pag-asa, ang tigas-tigas minsan ng ulo natin, and yung ego natin, pinaiiral natin. Minsan yung iba ayaw nang lumabas sa comfort zone nila kasi okay na ako dito, chill na ito. Pero meron pa Meron pang pwedeng mailabas. Kaya napakahalaga na hindi maging matigas ang ulo natin, napakahalaga na makinig tayo sa salita ng Diyos, napakahalaga kung meron kang cell leader ay makinig ka sa leader mo. So napakahalaga na meron kang mentor. There's someone na nag-guide sa'yo. Ayan, so napakahalaga nun. Kaya I encourage everyone na find someone who will influence you ng tama
influence you to do more, influence you na umalis sa comfort zone mo. Find someone who are going to influence you na mas maging deeper sa Panginoon at laging mag-encourage sa'yo na hindi ka hanggang dyan lang. That's it for part 1 ng Sunday Reflection for this week. Napakaganda. Actually, meron pa tayo mga biblical principles na pwedeng pag-usapan. Paano natin malalagpasan yung mga wrong mindset na nabanggit ko kanina at makipapanood natin yan sa part 2. Abangan ang part 2 sa susunod na araw. Ayun, so I wanna encourage every one of you, hindi ka hanggang dyan lang, hindi ka hanggang dyan lang, hindi ka pang puro negative situation lang. Gusto ng Diyos na mag-prosper ang buhay mo. Gusto ng Diyos na mas mapalapit ka sa Kanya. Gusto ng Diyos, ang end goal ng buhay mo ay papunta sa Kanya. Siyempre, langit din. So, napakahalaga na mamuhay tayo na meron tayong mga tamang mindset na kung saan, it's your choice. It's up to you. So, itong mga napakinggan mo na to, kung alam mo, kailangan mong baguhin yung mga mindset na ito, kung meron ka ng mga bagay na yun, mga mindset na ito, it's time. And I challenge you na baguhin mo ito. Ayan. And see you sa part 2 ng ating Sunday Reflection. At dito sa Payo Center, kung meron kang tanong, tandaan mo, kailangan ng kasagutan yan. At dito, welcome ang lahat ng katanungan under the sun. Here in Payo Center, we have ears that listen and heart that speaks. God bless.